You're listening to Puma Podcast. This episode is part of a special series of A Better Normal, made possible with the support of Forest Foundation Philippines and the Government of Canada. Let's grow together for transformative change. In the last 4 episodes, we learned about nature-based solutions from our guests and from our partner in this special series, Forest Foundation Philippines. Nature-based solutions, or NBS, are actions or interventions that benefit multiple areas: natural ecosystems, biodiversity, and human well-being and society. These are particularly important given the pressing need to adapt to the rapidly changing climate. To conclude our special series, the Puma Podcast team went to the towns of Coron and Busuanga in northern Palawan to see NBS at work and to learn more about the partnership between Forest Foundation Philippines and the Calamianes Resilience Network, or CRN. CRN is a multi-sectoral alliance of 43 organizations working together to improve forest management and to secure the water source of the Calamianes group of islands. To explain it better to us, we have Mary Ann Asutilla. Mary Ann is the supervisor of the Increasing Capacity of Calamianes Watershed Towards Resilience 2, the Phase 2 project of CRN. So ngayon po, ang aming proyekto sa Forest Foundation Philippines, ito po yung sa aming IC Resilience 2, Phase 2, na kung saan po ang aming target dahil nga tapos na ang linapakan doon sa IC Resilience Phase 1, ito na po yung 3 munisipyo na naiwan. Ito po yung Coron, Busuanga, and Culion. Kung ano ang mga ginawa na programa sa linapakan, yun din po ang nireplicate naman namin dito sa 3 munisipyo. So dito po sa IC Resilience Phase 2, actually po, ito po ay programa pa rin po dito sa Environmental Protection and Conservation and Management. So, diyan po namin lalong pinalakas, unang-una, yung binild talaga namin yung collaboration doon po sa ating mga iba't ibang ahensya. And then, pinalakas pa pong lalo yon at syempre, hindi po mabuo yung ating pagprotekta sa ating kagubatan kung hindi po tayo magbigay ng pangkabuhayan doon po sa ating komunidad. Just like what we learned in previous episodes, a lot of interventions that we've been seeing in communities, especially outside urban areas, are actually nature-based solutions. We just did not have the name for it. So doon po pumasok na pwede palang gumawa ng mga solusyon sa ating water source, watershed areas na hindi tayo gagastos ng napakalaking halaga. Ito po ay natural na pamamaraan na kung saan ginagawa po noon pa man ang ating mga ninuno. So ito ay isang tinatawagang nature-based solutions dahil talagang ito ay angkop sa kasalukuyang problema ng ating kalikasan, ng ating biodiversity. Lalong-lalo na po, naapektuhan na po tayo ng tinatawag nating climate change. So, para naman hindi lang government ang maka-afford na magawa itong mga nature-based solutions na ito, pati na rin po ang ating komunidad dahil nga ang mga materials o mga kagamitan ay accessible lang po doon sa kanilang areas. And then, mapapanatili ito, madali nating masabi na ito ay napaka-sustainable na pamamaraan. So, yun po ang tinatawag naming 3R. Ito po ang sinasabing unang-unang R ay ang recharge, retention, and reuse. Mary Ann is talking about the 3R principle, a nature-based approach for water management. This method primarily aims to efficiently store water, particularly rain, to prevent runoffs and maintain soil moisture. The same water supply can also be reused as needed for a different purpose. Here is Maria Cela Gabinete, a 3R educator who studied this nature-based solution along with other Coron-based trainees. Unang-una po sa 3R po, ang kailangan po talaga namin is manpower. So, kaya po
nag-invite po kami sa mga other association po na kung pwede po, tulungan po kami na gumawa ng 3R. So, dito naman po sa 3R, wala naman po kaming sinisira and wala naman po kaming tinatanggal. Halimbawa is nasa filtration pit po tayo, nagbubutas lang po kami ng 1 by 1 po. Tapos yung mga bato po na nakukuha namin doon is ibinabalik din po namin para gawing pansala. Also dito rin po sa recrap namin, ganun din po. Yung mga bato lang po sa loob ng sapa, yun lang din po yung ina-arrange namin para wala rin pong masisira doon. Dito naman po, matatawag po natin 3R kasi po, ang ginagawa po namin, hinaharangan po namin yung tubig para po hindi tuloy-tuloy ang daloy po niya, hindi nasasayang. Ang mangyayari po, pumapailalim po talaga siya sa ilalim po para doon po magkaroon ng maipon po siya sa ilalim, hindi po nasasayang. Securing water meant forested areas had to be properly identified. Chodorico Catisoy de Guia, Executive Director of CRN, tells us what went into securing these key areas. Kung ano po yung ginawa namin sa Linapakan, ay ganun din po ang ginagawa namin ngayon sa Coron, sa Culyon at dito po sa Busuanga. Napadelinate po namin dito sa Sinibayan, sa Busuanga, 500 hectares. Sa Culyon ay 200 hectares. Sa Coron, sa Mabintangin Watershed ay 500 hectares. At yan po ay mayroon na po siyang marker umuhon na kung saan malalaman na natin ang boundary ng ating watershed protected area. Ganon din po, mayroon din po tayong mga bantay gubat na umabot sa 102 na bantay gubat po sa kabuuan sa 4 na munisipyo. At sila po ay nabigyan din natin ng kaukulang mga gamit, nabigyan natin sila ng training, itong paralegal, para masangkapan natin sila ng mga karagdagang kaalaman para sa pagpapatupad ng ating mga environmental laws. Dito lang sa Sinibayan, nagkaroon po ng mga tinatawag tayong pisante. Itong mga informal settlers na ito, na illegal na pumapasok sa mga area at kinakaingin. Noong nakaraan lang po dito ay napigilan sila ng ating mga bantay gubat. Ibig sabihin po, maganda ang naging epekto po nito dahil ang community po, ang komunidad ay nakipagkaisa na rin para sa pagsugpo nitong mga illegal na pumapasok at sumisira sa ating kabundukan, particular ang ating watershed. At nais din nila talaga na mapangalagaan ng watershed sapagkat napakahalaga po ng tubig para sa kanila dito sa kanilang komunidad. Ana May Basca, a member of Bantay Gubat Busuanga, agreed with the improvements that Catisoy described. As a forest guard, she operates within the delineated area to ensure that nearby communities and individuals understand the importance of protecting the watershed. Naging barangay official po ako, kaya alam ko po ma'am yung nangyayari po sa aming barangay. Na kung saan ma'am, pagdating po sa mga illegal na mga gawain, medyo talagang nangyayari na po. Yung realidad po na syempre ma'am, sabi ng iba, dahil pangangailangan lang, dulot lang ng pangangailangan. Kaya isa po ako sa nag-initiate na sabi ko, sir, baka po pwedeng magkaroon po ng bantay gubat yung barangay New Busuanga. Kasi po ma'am, para sa kaalaman po ng lahat, yung barangay New Busuanga po yung may isang pinakamalaking watershed area, yung Sinibayan Watershed Area na kung saan po sa tulong po ng CRN, sa tulong din po ng Forest Foundation ay sa ngayon po ma'am, medyo naging maayos na po yung aming pamamalakad po sa Sinibayan, sa watershed area. Na kung saan ito po yung isa sa bahagi na nagtulak sa akin. Kaya ho, pinasok ko po yung pagiging bantay gubat para ho makatulong, lalo't higit ma'am, para sa kapakanan ng ating inang kalikasan. Ngayon talagang nararanasan natin yung pag summertime, talagang medyo bumabawas na po yung pagdaloy po ng tubig. Pero sabi ko nga po ma'am, dahil po sa pag-secure, dahil sa tulong po ng magkaroon po ng mga tao na magbabantay, katuwang po sa pagbabantay. Sa ngayon po, yung barangay New Busuanga hindi na po tulad noon. Na kapag summertime po, lalabas ka po ng tubig, lalabas ka ng kalsada para ho kumuha ng tubig. Ngayon ho, yung tubig po namin ay nandyan na po sa aming mga lababo po. Dahil na-orient na po, nabigyan na po ng kamalayan yung aming mga kabarangay para ho ingatan yung i-control or i-save po yung tubig, lalo't higit yung ating kagubatan na siyang nagpo-produce po ng ating tubig kanlungan.
Barangay New Busuanga currently has 30 forest guards. Anna May is one of the 4 women members of Bantay Gubat. Aside from her love for nature, she has another motivation in joining the group. Ma'am, para po sa akin bilang isang babae po, may kaibahan po yung impact po pagdating po sa climate change. Kasi po, siyempre ma'am, tayo bilang babae, bilang nanay, sabi ko nga po, isa sa pangunahing pangailangan natin yung tubig, na kung saan po ma'am sa pabago-bagong klima po, hindi po natin maiwasan, talagang nangyayari na po sa realidad. Lalo tigit ma'am sa pag-prepare po ng ating pagkain. Once po na nawala po yung tubig, na kung saan yun yung naging rason dahil sa mga illegal na gawain po. Yun yung isa sa malaking malaking hindrances po bilang nanay. Kasi kailangan mong maghabol po ng time para sa pagpasok ng mga estudyante mo. Gawa po ma'am na kapag walang tubig na gagamitin po ay medyo mahirap po talaga sa part. Sa paglalaba po, ganun din po. Kaya masasabi kong magkaiba po yung yung impact po sa kalalakihan saka sa kababaihan. Kasi for the rest ng family is secure po, is nanay po yung isa sa may obligasyon po, malaking obligasyon po para sa pamilya po. The people of Calamianes largely depend on agriculture and fishing as their source of livelihood. To get a good harvest and a good catch, existing ecosystems should be functioning well. CRN's solution was to make livelihoods more sustainable so that these can reduce pressures on the environment, including watersheds and water resources. Alex Colinares is the president of the Simahang Manggugulay ng New Busuanga. Under CRN's guidance, he learned about organic farming and saw the benefits for his crops. Kasi dati gumagamit kami ng mga tulad ng mga fertilizer na nabibili sa labas. Nung dumating ang paseminar ng CRN na yan, tinuruan kami ng mga pag-organiko ng gulay. Kaya medyo gumanda yung gulay namin. Tsaka mas nabili sa merkado pag sinabi namin na organic, mas maraming tumatangkilik. Yun ang hindi ko malilimutan yung pinaseminar kami sa pag-organic ng CRN. Yan ang hindi ko makalimutan. Tsaka yung po bang ani nyo tuloy-tuloy yun? Mas marami po ba? Ganun. Mas marami kasi unang-una hindi kami gumagastos ng fertilizer ngayon eh. Kung saan kami makadana may mga hayop na nakatalis dyan. May mga baka, kalabaw. Tulad ako, may kalabaw ako. Hindi na nasasayang yung dumi nila. Yung ginagawa namin, kasama ko yung anak ko, kinukuha namin yan, kinakarga namin sa sako, patutuyuin. Yan, ginagawa namin na pang-abono sa mga tanim. Kaya kahit yung dumi ng baboy, hindi na yan nasasayang ngayon. Kahit sa kambing. Kaya kung sa kalikasan lang, mas lamang talaga yung mapataba mong lupain kaysa pumayat. Kasi pag pumayat ang lupa, hindi ka rin makatanim ng mayos. In essence, Alex is saying that organic farming keeps the soil healthier as no harmful chemicals would seep into the ground and potentially contaminate water resources. Maria Davatos shares the same view. She grew up in a family of farmers who were used to synthetic materials. Just like Alex, her training under CRN taught her that there is a better approach. Katulad ng mga dahon, di pa po, pag maraming tag-init, maraming nalalagas na dahon, yun iniipon ko po yun sa sako, dinadala ko po sa bahay. Gumawa po ako ng butas na doon ko inaambak. Nakagawa na po ako ng compost na mga dahon o mga bulukan na kahoy, nahaluan ko na po yun ng labang ng ipa, yung darak po. Yun. At saka yun, lahat na po, pati tain ng baboy, ando na po yung tinatakpan ko lang po siya para maging maayos yung pagkakumpos niya. Maganda po yung resulta. Pagka nilagay mo na sa puno ng tanim, maganda po siya. After seeing her yield improve, Maria said she will not go back to using harmful chemicals. For her, the organic way is far more sustainable and it also contributes to water security in the long run. More fertile soil acts like a sponge, retaining more water and reducing surface water runoffs. Mas maganda po yung talagang natural na ginagamit. At saka yun sa kalusugan po natin. Nakakatulong po. CRN has indeed embodied resilience, proving that no town is too remote, no island is too small, and no community is too passive when climate vulnerability is at stake. The work is not yet over for the people of Calamianes, but drawing strength from one another makes it easier for them to sustain conservation efforts and to collectively combat climate change with nature-based solutions.
Dapat talaga ang pagprotekta natin ng ating biodiversity, hindi lang sinasabing magtutok lang tayo dun sa kabundukan. Dapat talaga makumpleto natin ang mga yan. Kasi dapat at the same time, kung napoprotekta natin ang ating kabundukan, sinasabay na rin po natin ito yung sa ating marine biodiversity. Parang ang magiging project from ridge to reef. Kasi kung habang pinoprotektahan natin ang taas, siyempre, damay din po yung nasa baba. So, siguro kung talagang kaya naman ang kanilang budget kung sakali, or yung mga people's initiative na talagang ma-convene nila sa isang programa, so mas maganda rin talaga simulan yung ating watershed areas. Kasi nga, ito ay napakahalaga ng tubig sa ating buhay. So kung walang tubig, paano na lang po tayong mga tao? Sinasabi nga natin na water is life. Paano kikilos yung ating mga komunidad, ang mga tao kung ang unahin na pabayaan natin yung ating watershed areas. Ang advantage po ng isang CRN na isang malaking network sa Calamianes, kasi po dito ay kasama po namin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Katulad po ng PCSD, ng DNR, ng DTI, ng NCIP, ng ACADEM, ng DSWD, ng CAAP, DOTC, at kasama rin po namin ang ACADEM at ang lahat ng non-government organization na nag-ooperate sa buong Calamianes. At alam naman po natin na tayo ay kailangan makipag-ugnay sa iba't ibang ahensya at yun ay napakadali po para sa amin dahil mayroon po kaming partnership. At ganun din po sa mga NGO na iba't ibang proyekto ang pinapatupad na hindi expertise ng CRN pero nariyan yung member namin na mayroon silang expertise sa marine, sa coastal, may expertise sila sa marine protected area, kaya nagkakaroon po ng synergy. This episode was made possible by Forest Foundation Philippines and the Government of Canada. Forest Foundation Philippines has been championing forest conservation and protection through grants and technical assistance since 2002. Learn more about the Philippines-Canada Partnership on Nature-Based Solutions for Climate Adaptation by visiting www.pcp4nds.forestfoundation.ph.